Good morning, happy Saturday morning here in the Bulacan. Thanks God sa panibagong buhay. Thank you Panginoon sa panibagong kalakasan. Thank you Panginoon sa mga biyaya na siya ipagkaloob mo Panginoon. At maraming salamat o ingatan mo po ang akin mga mahal sa buhay sa araw na ito Panginoon. Hindi mo po sila pababayaan Lord sa kanilang pagpasok. Ano mo po ang gagawin nila sa kanilang buhay Panginoon. Ikaw ay magiging guide at ikaw ang gumabay at ikaw mag-iingat Panginoon. Hindi lang po kami Panginoon. Lalo na po ang aming mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kasamahan sa simbahan. Ingatan mo kami lahat, Panginoon. At ang buong sambayanan, buong mundo, nawa ikaw ang gumabay, mag-iingat sa amin sa araw-araw po. At maraming salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa. At muli po namin nasisilayan ng isang magandang umaga. Amen. Okay, Lord. Nakapag-walking ako today at tapos na po ako mag-almusal. At least yun, ito na naman, di ba, coffee. Coffee ang natira, Panginoon. At nagbabak na naman ako sa pag-coffee tuwing umaga. Pero, konti lang po yan. Ayan guys, konti lang kasi ayaw ko naman ng maraming kape. Inaalis ko na po siya sa buhay ko. Lahat po inaalis ko na. Lahat inaalis ko sa buhay ko, guys. Ay, wag naman. Okay, topic for today. Magulang versus mga anak. Yun po ang topic natin today. Magulang, anak, anak, magulang. Parang ganun po. Pag-uusapan nga natin guys, yung tungkol sa atin mga anak. Diba? Sad to say na may mga anak na talagang ayaw din po sa kanilang mga magulang. At may mga magulang na ayaw din po sa kanilang mga anak. Lalo na po sa pananakit. Meron akong video na panood. Meron ako napanood na video. Ang ginawa ng tatay sa anak, binitin niya, talagang tinali ang paa ng patiwarik pa ganon. Tapos pinalo yan ng pinalo, na pinalo ng pinalo. Nagsisisigaw yung bata na parang naririnig ko lang parang ganon. Sige lang po siya nakapapalo, guys, kapapalo. Hanggang sa parang huminto na yung hininga ng bata. Bakit po may mga magulang na pag sinaktan nila ang kanilang anak, para bang papatayin na nila? Para bang nakikita mo na kaya nila patayin ang kanilang mga anak? Kaya siguro may nangyayari na sa buhay na may anak na pinapatay ang magulang. May magulang na kaya din patayin ang anak. Kaya yung anak kaya patayin ng magulang. Bakit po ganun? Para pa napakalungkot at iisipin mo, ipinanganak ka lang sa mundong ito. Tapos, ang kikitilan ng buhay mo, sarili mong magulang. Or, ipinanganak mo lang ang anak mo, pero nakadadhana pala na siya ang kikitil ng buhay din ng magulang. Diba? Parang ganon, napakasakit. At bakit may nangyayari na ganon? At ito pa guys, bakit maraming mga anak na kayang tiisin ang magulang? Na kahit ano pang kasama ng anak mo, ikaw na magulang, hindi mo kaya tiisin ang anak mo. Bakit ganon? Diba? Siguro ako, blessed lang talaga ako guys. Hindi sa pag-ano. At ako'y aminado. Blessed po ako. Dahil ako, pinalaki ako ng magulang ko. Na unang-una may takot sa Diyos. Pinalaki kami ng magulang namin na kami magkapatid. 7 kami. Na ang hirap po ng buhay namin na mahirap ang buhay namin. Alam mo, nung araw, nararanasan ko na nanghihiram pa ako ng bigas sa mga kapitbahay. At saka minsan kamag-anak ko pa, nilalapitan ko, humihiram ako ng bigas. O uutang ako ng sardinas, hindi po ako pa uutangin ng tiyahin ko. Sardinas lang po yun pantawid gutom, pero hindi. Naranasan namin kung gaano kami kahirap. Naranasan namin kumain ng mais. Ang mais ang masarap yun. Naranasan namin kumain ng saging. Naman ng bata ako. Guys. Marami akong karanasan sa buhay. Dahil ang buhay namin simpleng probinsya kami, negros kami. Ang buhay namin doon ay tanim ng tubo, yung parang ganun, may kunting lupa lang. Pero yan ay yearly lang po yan. Diba? Hindi naman yan lagi mayroon ka. At kung pagdating ng patubas naman yan ay maliit lang nung araw. Kaya kumbaga, lahat naranasan ko hirap. Diba? Pero pinalaki kami na magulang namin na may takot sa Diyos. At ako never ko sinaway ang nanay at tatay ko. Never ako sumasagot-sagot sa nanay at tatay ko. Pero ngayon yung mga kabataan ngayon, kung sagutin yung mga magulang, di wow! O diba?
Ganon sila. O anak, paghihugasan mo nga yung plato, ay mamaya na. O, pero nagsisipi lang po yan ha. Anak, magsaing ka nga muna. Ay na, may ginagawa ako, ikaw na. O, ganon ang mga attitude ng kabataan ngayon. Bakit kaya ganon sila? At saka may mga anak na titiisin yung magulang. Hihingi ka lang ng pera. Halimbawa, may trabahong anak mo, ikaw magulang, nasa bahay ka, hindi naman po na obligasyon ng anak ang magulang, hindi ba? Pero ikaw na anak, hindi mo obligasyon na magulang mo, true, hindi mo sila obligasyon. Pero ikaw anak, magbigay ka ng kahit konti sa magulang mo. Hindi mo nga sila obligasyon, pero kahit papaan, tulungan mo naman, lalo na kung alam mo yung magulang mo, wala naman pinagkakitaan, o alam mo yung magulang mo, inalagaan ng mga anak mo. Hindi yung titiisin mo magulang mo, kumbaga parang, ay, ano ba yan? Hindi kita obligasyon. Bahala ka sa buhay mo. Banigas ka dyan. Maghanap ka. Malakas ka pa naman. Maghanap ka. Magbanat ka ng buto mo. Huwag kang umasa sa akin. May mga ganong anak. Diba? Aminin natin, may mga ganong anak. Mga salbaye. Pero nawa, kayo, kahit wala kayo obligasyon sa magulang nyo, isipin nyo naman kahit papaano, kung wala yung magulang nyo, wala po kayo dito sa mundo. Kung pinalaki naman kayo ng maayos ang magulang nyo, sana kahit kunti suklian nyo naman ang maayos ang magulang nyo. Huwag nyo silang tiisin. Diba? Yung pasagsagot-sagot sa magulang na yan, kung anong ginagawa nyo po sa magulang nyo, balang araw yan din po ang gagawin ng anak nyo sa inyo. Tandaan nyo po yan. Balikan nyo po yung video ko kung hindi, magiging to talaga sinabi ko. Yes, true yan. Kung ikaw ay nagtanim ng hindi maganda sa magulang mo, ang magiging anak mo, ganun din ang gagawin sa iyo balang araw. Sana guys, please, sad to say na may mga magulang na nakayang tiisin ng mga anak. May mga magulang na parang manlilimos pa para bigyan ng anak. May mga magulang na ang mga anak profesional, ang magulang ay hinayaan. Diba? May kakilala po ako niyan. Ha? Alam mo sila mag-asawa, sa bundok sila nakatira, alam mo kung anong ginagawa nila, nagtitinda na mamasura sila, pero mga anak profesional na sa abroad, may doktor siya, may abogado siya, may nurse siya, ha? Nagpapasasa doon sa abroad, kasi bagay, may mga pamilya na yung mga yon. Pero ang magulang nandito, namamasura, di ba? Umiyak si tatay noon dahil kinikwento niya na ganun ang anak niya, kinaguyod nila sa basura hanggang sa nagka-profesional na, may mga trabaho na, nakapag-asawa na, may mga anak na, hindi man lang sila nilingon. Diba guys? Sad to say. Sana tayong mga anak, lingunin natin ang magulang natin kahit hindi natin sila obligasyon. Iparamdam natin na mahal po natin sila. Magbigay po tayo ng kusa. Ayon lang po sa iyong nakakayanan. Ano ba yung bilhan mo ng 25 kilos sa bigas dyan? Ano ba yung bibilhan mo lang ng ulam? Masaya na po yung magulang natin guys. Okay guys, si Aling Rosie medyo tumaas ang emosyon ko sa pag-ano kasi masakit para sa akin dahil ako, blessed po ako dahil yung magulang ko hindi po sila nakakaranas ng ganun sa akin. Nawala man sila sa mundong ito, ang buhay namin naging mahirap, ako pinaranas ko sa kanila na nagtrabaho ako para maitaguyod ko po sila. Kaya namatay man po sila, naiyak ako dahil wala na pa yung magulang ko. Namatay man po ang nanay at tatay ko. Pinaranas ko rin po sa kanila ang buhay na nagtrabaho po ako para sa kanila guys. Kaya nawala man po sila. Happy po sila kahit kasi paano. May anak sila na tulad ko na hindi ko po sila hinayaan guys. Thank you guys talaga. Naiyak na po ako kasi na-remember ko lang po yung nanay at tatay ko kasi wala na po sila. Thank you guys.